kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Secretary at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Aba, ngayong hapon, inanunsyo ng kanyang anak, di ba, na si Katrina Ponce na sumakabilang buhay na ang dating senador sa edad na 101 years old. Parang meron yatang correction dun sa kanyang age, no? But they followed yung 101 years old. Oo, tama yung sinasabi ni Mase. May correction dun sa, instead of 101, dapat daw pala 103. Pero, well, ito na yung official. So, 101. Yeah, pero alam mo, kanina nga pinag-uusapan namin ng ating producer na si Arvic. Hindi naman nakakapagtaka kung merong mga ganyang problema pagdating sa age, sa edad nila. Yeah. Kasi noong mga panahon na yun, hindi pa talaga ganun ka stricto pagdating dun sa pagre-register, 'di ba, ng birth certificate. Meron nga, akala mo itong edad mo tapos biglang makikita mo sa documents hindi pala. So hindi naman nakakapagtaka yan. Pero ang haba ng kasaysayan ni dating Senate President Juan Ponce Enrile pagdating sa larangan ng gobyerno, politika. Ano siya no? He started with a Marcos and ended with a Marcos. Oh, 'di ba? No? Simula kay Marcos Senior to mga kapatid. Grabe, we're giving away our age. Pero ang I think isa sa pinaka-highlight talaga ng kanyang karera sa pamahalaan nung panahon ni Marcos Sr. EDSA Revolution, dahil alam natin na isa siya sa mga personalidad nung panahon na yun. Kasama ni dating Presidente FBR. Yes, silang dalawa. Napatalsik nga ang Marcos sa Malacanang at lumabas ng bansa. Napalabas nila ng bansa. Pero grabe pala. Ay, ito pala Mase, itong yung age kanina para lang meron silang details on that one, no. Si Jack Enrile, yung anak po ni Secretary Juan Ponce Enrile po, mga kapatid. Sabi niya may mga records na nakuha sa Aglipayan Church sa Cagayan na nagpapakita na si JPE po ay isinilang noong June 22, 1922. Ayun. So yun yung sinasabi kanina ni Mase. Pero siguro, Chiki, para mas maalala natin kung ano ba yung naging karera, naging buhay ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kasi po nang yumao siya ngayon, bahagi pa rin siya ng gabinete ni President Bongbong Marcos sa edad na 101 o sige mahigit 100 years old mahigit na lang. 100. 'Di ba? Bahagi pa rin siya ng gabinete. So hindi siya tumigil talaga sa pagtatrabaho. So para po magbalik tanaw tayo doon sa buhay ni JPE, eto nga po pumanaw na sa edad na 101 si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kanya-kanya man tayo ng opinyon kay Manong Johnny, hindi natin maikakaila na naging bahagi siya ng ilang mahahalagang kabanata ng Pilipinas. Narito po ang report. Gusto ko, happy kayong lahat. Linyang tumatak sa masa mula sa isang makasaysayang pangalan sa politika, may ambag sa mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, ginugunita natin ang mahabang buhay at makulay na karera. Doon sa mga nag-iisip na sana patay na ako, you will have your wish one day. Dati siyang Defense Minister, dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel, si Juan Ponce Enrile, aka Manong Johnny. Ipinanganak noong araw ng mga puso, February 14, 1924, sa Gonzaga, Cagayan. Si Juan Ponce Enrile ay anak ng dating politiko na si Alfonso Ponce Enrile. Nagtapos siya ng cum laude sa University of the Philippines College of Law at nakamit ang Master of Laws sa Harvard University. Bilang Defense Minister ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naging isa siya sa mga pangunahing tauhan ng martial law noong dekada 70. Pero makalipas ang higit isang dekada, siya rin ang naging simbolo ng pagbaliktad sa diktadurya. Noong 1986, sa kasagsagan ng People Power Revolution, sumanib siya sa puwersa ni General Fidel Ramos at piniling kumalas sa Administrasyong Marcos. Isang hakbang na nagbunsod sa tagumpay ng EDSA at pagbabalik ng demokrasya. Sa mga sumunod na taon, naging senador si Enrile
at naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakilala ang kanyang tapang, talino at matibay na paninindigan sa mga isyu ng pambansang interes. Kasama rin si Manong Johnny sa mga personalidad na nagsulong ng EDSA 2 noong 2001 na nagpatalsik kay nooy Pangulong Joseph Erap Estrada. Kabilang din siya sa 2012 impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, kung saan hinangaan ng publiko ang kanyang mahinahong paghawak sa pagdinig. Pero hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Noong 2014, 90 years old na si Enrile. Kinasuhan siya ng plunder dahil sa pork barrel scam, bagamat pinayagan ng korte na makapagpiyansa dahil sa kanyang edad at kalusugan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling aktibo si Enrile sa public service. Hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay, siya ang Chief Presidential Legal Counsel ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang siglo ng karanasan, kapangyarihan at kontrobersya. Isang buhay na dumaan sa iba't ibang mukha ng pamahalaan. Sa edad na 101, pumanaw si Juan Ponce Enrile, ang pinakamatandang opisyal sa kasaysayan ng Republika. Isang haligi ng batas, isang mambabatas na kinilala at tinuligsa pero walang dudang bahagi ng kasaysayan. Gusto ko, happy kayong lahat. Alam mo, tama nga naman no. Magkakaiba talaga tayo ng opinion kay Manong Johnny kasi hindi natin maikakaila dun sa report ni Cheryl na nasabit din siya sa iba't ibang mga kontrobersya. Yung pinakahuli dyan, yung sa pork barrel scam, kung saan nakasama niya pa dun sa kontrobersya na yan, sina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Diba? Pero kahit po nadawit talaga siya sa mga issue rin ng korupsyon, hindi rin talaga natin maikakaila yung haba ng kanyang kontribusyon sa pamahalaan at sa ating kasaysayan. Grabe, no? Parang yung sinabi ko sa kanina, na his career started with the Marcos and ended with the Marcos. Parang nag-full circle. Yung kay Marcos Sr., parang di ba? Parang tumiwalag siya dun sa administrasyon. Yes, parang tapos nung dumating na yung yung anak, si Bongbong Marcos nga po, Pangulong Bongbong Marcos, parang it seems like with open arms yung nakamulit kasi naging chief legal counsel nga Oo, parang may it all came full circle. Although pagka pinagbatayan din natin yung mga video, Chiki, nung siya dumadalo ng cabinet meetings ni PBBM, syempre talagang may mga umaalalay na sa kanya. Oo. 'Di ba? Nag-aakay sa kanya. Parang Ash Wednesday pa yata yung pinakita natin na video kanina kasi may cross pa siya Silang dalawa ni PBBM. 'Di ba? May cross pa siya sa noo. So, makikita natin talaga. And of course, yun pong pinakahuling video na pinakita natin sa kanya kanina nung naglabas ng ruling ang Sandigang Bayan, yung sa Zoom, naka-Zoom siya, mukhang nasa ospital na siya noon no? So talagang, ayan. Kita po natin na mahina na katabi niya yung kanyang abogado At meron ng mga nakakabit na tubo. Mabuti at talagang dinala siya dun sa kanilang bahay kasi marami talagang nagsasabi, including Gringo Honasa, na matalik niyang kaibigan, na talagang wish niya talaga na kung sakali namang kailangan na niyang mag-move on, dun na lang mangyari sa bahay nila with family. At yun nga yung nangyari. No? Kaninang hapon. Pasado alas 4 no? 4:21 daw. 4:21 ng hapon nang pumanaw po si Secretary, Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile.